Narito po ako ngayon sa bago at modernong si Gabrilio Eye Clinic na matatagpuan sa bayan ng Calasiao. Ito po ang ikawalong sangay ng eye clinic na pag-aari ni Vice Mayor Dr. Nestor Gabrilio at pamilya. Pero alam nyo ba na ang kauna-unang eye clinic ni Dr. Nestor Gabrilio ay pinadapa ng napakalakas na lindol noong taong 1990? Tara at samahan niyo akong tuklasin ang kwento ng pagbagsak, pagbangon at tagumpay ng si Gabrilio Eye Clinic. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating Kanegosyo TV. Sa araw na ito ay ating pong ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Kaya't samahan niyo ako pansumandali na ating gunitain ang ating mga magigiting na bayaning ninuno na nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Gayun din, samahan niyo po akong gunitain at kilalanin ang ating mga magigiting na bayaning OFW sa maraming panig ng mundo. At syempre pa, kilalanin natin at pasalamatan ang mga magigiting din nating kanegosyo na patuloy na nagsusumikap para mapaulad ang kanilang mga negosyo, para sa kanilang pamilya, at para na rin sa ating ekonomiya. At sa araw na ito, sa espesyal na araw na ito ay makakasama natin ang isa ring magiting na public servant at negosyante dito sa ating bayan ng Calasiao. Kaya samahan niyo ako para kilalanin ang ating kanegosyo. Walang iba kundi ating Vice Mayor at kanegosyo na si Dr. Nestor Gabrilio. Doc, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo. Kung pwede mo bumati kayo sandali sa ating mga kanegosyo. Good morning, Dennis. At good morning po sa ating mga Kanegosyo TV. Unang-una, nagpapasalamat po ako at ako po ay naimbita upang sa interview ito para sa inyong issue. Salamat po. Simple naman to. Sa pagkakataon pa lang ito, Vice, hindi po namin kayo i-address as Vice, kasi ang gusto po natin tutukan ay yung pagiging negosyante, yung isang aspeto ng inyong buhay. Kasi alam natin, nakilala kayo bilang Vice Mayor, pero mas marami ang hindi nakakaalam na isa rin po kayong mahusay na kanegosyo. So yun po ang ating tututukan sa araw na ito. Okay. Dr. Nestor Gabrilio, unang tanong. Kayo po ay isang mahusay na optometrist, no? Bakit po napili niyo itong profesyon nito? Bakit hindi po dentista or ano? Sa totoo lang, nung una, pagka-graduate ko ng high school, nag-enroll po ako ng civil engineering sa UPAC. Okay. So I took 1-year course sa UPAC sa civil engineering. Then yung brother-in-law ko, asawa ng sister ko, my elder sister, convinced me to enroll in an optometry school na nag-o-offer ng optometry course sa Maynila. So ganun po pala ang istorya, no? Nakaisang taon na po kayo sa engineering, pero nag-shift po kayo sa optometry, no? So yun pala ang dahilan. Nakala ko, kaya pinili ni Dr. Gabrilio maging optometrist ay dahil mas malaki ang kita, dahil mas malinaw ang mata. Joke lang po yun, Doc. So, kumuha po kayo ng... Saan po kayo kumuha ng course ng optometry? Sa Campo Memorial College. Sa Manila po ito? Opo, sa Nagtahan. Sa Nagtahan, okay. So, anong taon po kayo nagtapos bilang ng optometry? 1983. 1983. Opo. Tapos Then, po, I took my board exam. same year po. Same year. Then, awa ng Diyos na ipasa. Wow, okay. Then, nag-work ako for 1 year sa San Fernando Union in an optical clinic. Okay. Parang apprenticeship niyo po. Opo. So, ang kwento pala ni Dr. Gabrilio ay nawala ang civil engineering na isang mahusay na engineer, pero napalitan naman ng isang mahusay na eye doctor. Di ba po? Calling talaga. Calling talaga. Okay. Balikan po natin, no, Doc. Nung nagsisimula po kayo, nung unang-una niyo pong clinic, no, kailan niyo po ito tinayo at saan po? Di ba, as I mentioned earlier, nag-work ako for 1 year sa San Fernando Union. Okay. And then, nung nag-vacation po ako, hinanap ko yung father ko. Sabi ko, saan si tatay? Sa pwede ko sa bahay. Nasa public market daw ng Calasiao. Then, anong ginagawa? Kumuha ng stall. Sa stall sa kwarto, tapos sa public market.
then ginagawa as my first optical clinic. Mhm. So, I surprised po ako doon. So, Dahil yung father ko gusto na talaga ng mag-clinic ako. Siguro kumuha ng pangalan dito, mag-practice dito sa Kalasyaw. talaga. So, sinurpresa kayo nyo ng iyong ama, no? Na wala kayong kaalaman, may pinagpapagawa na po pala kayo ng sarili clinic. Ano po? Yun naman po puhunan, ano? Magkano po naging puhunan nyo? At saan po ito nanggaling? Pag ini-estimate mo yung unang puhunan ko, wala talaga akong pera noon eh. Yung parents ko talaga, sila yung nag-provide ng first investment para sa akin. Okay. Siguro more or less mga 50,000 pesos noon. That was 1985. Malaki Kasi may pera. mga konting instruments na rin po ako nung estudyante pa sa optometry. Hindi ko po na ano. Yung po bang initial na kapital na ginamit nyo ay nagmula rin po mula sa inyong very supportive na ama? Sa parents ko namin. Talaga? So, gano'n na lang po kapursigido talaga yung mga magulang, no? Para maipagpagawa kayo ng kauna-unahan yung clinic, ano? Siguro pride din nila na maka-establish ako ng pangalan at sabihin na dito sa bayan namin. At ito po yung nagsilbing parang pundasyon, ano? Para unti-unti na talagang gumawa kayo ng pangalan, no? Sa larangan ng optometry, ano? Tama po ba? Tama po. Sa ngayon, I understand, Dr. Gabrielo, ay meron na po kayong 8 eye clinics, no? Saan-saan po ba yung mga ito? Dito lang din sa Kalasyaw, Oo. may ito, yung lugar natin ngayon, ito yung bagong patayo sa Magic, ng Victorias. Pero ang main clinic ko just adjacent to this clinic, Okay. nasa Poblacion East. Uh-huh. Then, meron kami sa Robinsons dito sa Kalasyaw. Pero meron din po kami sa Malasiki, dalawa sa San Carlos, original sa San Fernando. Tayo pa sila meron din. Wow! 8 eye clinics, ano? Na nagsimula noong 1985 sa tulong, no? At suporta ng inyong mga magulang. So malayo na po ang narating, ano? Ng inyong Gabrielo Eye Clinics, ano? Talaga pong sinuklian nyo, no? Yung pagmamahal at suporta na pinakita ng inyong mga magulang, no? Saka, syempre, parang investment nila sa akin yan. At the same time, syempre, yung asawa ko din tumulong para magsilong. Si Mrs. po, isa rin pong eye doctor, tama po ba? When I first met my wife, graduate siya ng accountancy sa UPA. So, hindi na siya nakatake ng board exam. Napakasal kami, that was 1986. So, graduate na po siya ng accountancy, pero nag-take up din ng optometry dahil po sa... Siyempre, I convinced my wife para mag-enroll sa optometry. Then, natapos din niya. Dito na sa Lyceum, dahil may anak na kami na isa. Tapos po, I understand, dalawa po sa inyong anak ay matagumpay na rin po mga eye doctors. Tama ba ba? Yung first child namin, Mark Jerome, optometrist din siya. And then our second child, Dr. Carmela, is an ophthalmologist. Ophthalmologist. Consultant po siya sa ITRMC sa San Fernando. Okay. Doc, pwede bang pakibigyan linaw niyo po? Ano po ba yung kaibahan ng optometry sa ophthalmologist? Optometrist deals with the refractive errors ng mata. Kasi dalawang klase ang eye problems natin. Refractive errors at pathological defects. No? Yung refractive, yan ang specialization ng mga optometrists. Okay. While on the other hand, sa ophthalmologists, since they are medicine by profession, they deals with the pathologies of the eye diseases. So yun po pala yung dalawang uri ng mga eye doctors. Oo. Doc, 8 clinics simula noong 1985. Well, I'm sure marami po kayong mga pagsubok na pinagdaanan bago nyo napalago ang inyong negosyo. Pwede po bang ikwento nyo yung mga unang mabigat na pagsubok na hinarap nyo nung kayo nagsisimula pa lamang? Ang pinakamabigat na experience ko, pinpoint ko, nag-start kami 1985. Then, I got married 1986.
1988, lumabas yung first child namin. Okay. Then 1989 comes the earthquake. 89 po. Okay. 1989, July. Uh-huh. So, noong July 1989, 1990, excuse me, 1990, Opo. yung very first clinic ko sa public market, collapse. The entire building of Calasiao Public Market, portion of it collapsed. As in totally po. Yung portion na, yung pinalalagyan ng first clinic ko, talagang hindi na pwedeng pagkilikan. So, wala na. Yung pinakamahirap na kami namin experience, na challenge sa aming buhay. So, grabe po pala talaga yung pinagdaanan nyo, no? Medyo pabulusok na po pataas ang inyong negosyo, tapos dahil sa lindol, biglang bagsak siya. Paano naman po ito hinarap ni Dr. Gabrilio? Hindi po ba kayo nahirapan na magsimula muli? Kung sa nahirapan, talagang nahirapan po kami. Talagang puro dasal na lang. Tapos siyempre kailangan humanap ka ng accessible na clinic para sa pasyente mo. Dahil 5 years is, yung 5 years investment ko sa practice na 85 to 90. Maganda na rin po yung takbo ng clinic ko noon. Nakaka-establish na rin ako ng pangalan. Then, luckily, nakita ko yung portion ng sa second floor ng old Petron gasoline station dito sa poblasyon. May space doon sa taas pinaparintahan. So nakita ko, parang doon na lang ulit ako nagsimula. Then I stayed there for around mga 3 to 4 years siguro. Then here comes na parang bumabalik na rin po yung pan ko. Swerte naman at nakita ko ulit yung mga Roy building dyan sa just beside the old gasoline station na pinag-put up my second clinic. Yun, space yun, available, naki-share ako doon sa maliit pa lang noon. Doon na lang ulit ako nag-upisa. Okay. Na, yun. So, yung pala kwento nyo, no? Bumangon, bumagsak, tapos bumangon ulit, no? Tapos tuloy-tuloy na po talaga, no? So talagang dahil sa sipag at tiyaga, di po ba? At dasal din. Oo, at dasal din, po. So ngayon po, sa mga kanegosyo, no? Kung inyo pong napapansin, nandito po kami sa bagong-bagong tayong clinic ng C. Gabrilio Eye Clinic dito po sa Calasiao, no? Napakaganda po ng kanilang clinic, moderno po ang kanilang mga kagamitan. Ano naman po maaasahan ng mga kliyente, mga pasyente sa inyong bago po clinic? Siguro napansin nyo, ang pinangalan namin si Gabrilio Eye Clinic. In the sense na ito na po yung combination ng practice ng optometry saka ophthalmology. Okay. Itong clinic na ito, we will be offering a comprehensive eye examination plan together with my daughter na ophthalmologist din po siya. So lahat ng klase ng eye problems ay pwede na natin i-handle dito sa clinic na ito. So, all-in-one roof na po pala dito sa C. Gabrilio Clinic sa may So hindi na po mahirap ang ating mga kababayan na lumayo pa, no, para lang matingnan ang kanilang mga suliranin sa mata. Yun ang talaga natin, which target natin. Wow, napakaganda po. At I understand ito pong C. Gabrilio Clinic ay pamumunuan, bukod sa inyo po, ay ng inyong ikalawang anak, no, na yung ophthalmologist ko, no? Oo. Asan po si doktora ngayon? Sa kasalukuyan, nasa kwan po siya, nasa Thailand. Para sa specialization, sa specialty, sa basic surgery at saka cornea. Wow. So, one year training po yun. Pero darating na rin po siya by July. End of July, darating na po siya for that 1 year training. So, tingnan niyo po mga kababayan, kasalukuyan po pala nagpapakadalubhasa si Dr. Gabrilio, ang ikalawang anak ni Dr. Nestor Gabrilio, para bilang paghahanda, no, sa kanilang pagsiservisyo sa ating mga kababayan dito sa ating bayan ng Calasiao. Doc, matanong ko lang po ba, sa pagkakakwento niyo sa akin kanina, no, galing po talaga kayo sa mahirap, no? Nakwento niyo yung inyong ama, isang farmer at karpintero na rin, ano?
Anong mahalagang lessons po ang naibahagi sa inyo, natutunan nyo mula sa inyong mga magulang? Ang hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng aking mga magulang ay, ito yan, mamuhay ka kung ano yung meron ka. Okay. Magsinop ka. Kung halimbawa, kumikita ka daw ng 10 piso, as good as possible, 50% for at least minimum of 30%. Itatabi mo yun. The rest, pwede mo siya i-gastusin. So, yun po, no, napakaganda pala ng lessons na tutunan nyo mula sa inyong mga magulang na ginamit nyo para mapalago naman unti-unti ang inyong negosyo. Na-share nyo rin naman pong itinuturo sa inyong mga anak ngayon. Tama po ba? Saka maswerte rin po tayo mga lalaki kung ang napapangasawa natin ay marunong din maghawak ng pera. Diba? Opo. May kasabihan nga po tayo, di ba po? Behind every man's success is a woman. No? And in your case, napakapalad nyo, sabi nyo, dahil meron kayo isang napakamabuti at masinop na kabiyak, no? Si Dr. Gabrielo. Sana ma-meet din po namin si Doktora sa mga susunod na araw at saka po yung inyong anak. Dr. Gabrielo, bilang pangwakas lang po, ano po bang tips ang pwede nyo maibahagi sa ating mga kanegosyo na nagbabalak din na magtayo ng kanilang negosyo? Number one po dyan is, alam mo kung saan ka mag-i-invest. Okay. Kung kailangan pag-aralan mo muna yung first investment mo, kung prior na mag-invest ka, bagay ba sa'yo, mahal mo yun, gusto mo yun. Tapos, pag gusto mo, pag-aralan mo, then, pag kahit na maliit na kapital, kung magsusumikap ka, tiyaga lang yan, saka magdasal ka. Okay. So yun, narinig nyo, no, mga kanegosyo, no? Sang-ayon kay Dr. Gabrielo, alamin nyo ang isang bagay na gusto nyo pasukin, no? Dapat mahal mo rin, tama po ba? Magsikap, magtiyaga, at siguradong aasenso kayo. Okay? Kailangan masaya ka sa ginagawa. Masaya ka sa ginagawa mo, tama po. So maraming salamat po, Dr. Gabrielo, Vice Mayor, sa pagkakataon pong binigay niyo sa amin para makapanayan po namin kayo sa araw Maraming nito. salamat din po. So yun po mga kanegosyo, no? Isa na naman pong edisyon ng ating Kanegosyo TV na umaasa po kami na sana po ay meron po kayong napulot na aral at inspirasyon. No? Muli, ito po ang inyong kanegosyo na si Den Ferrer na palagi po nagpapaalala sa inyo na magnegosyo na po tayo. Dahil pag maraming negosyo, ang ating bansa, tiyak ang asenso.